ito. Purihin po ang Panginoon sa kanyang kadakilaan sa buhay po natin. Ating buksan muli ang ating Biblia sa Aklat ng Korinto, chapter 6, verse 14 hanggang verse 15. 2 Corinthians chapter 6 verse 14 hanggang verse 15. Basahin po muli natin sapagkat ito po ang ating magiging teksto sa umaga pong ito, sa hapon pong ito. Verse 14, huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya na para bang kapareho ninyo sila. Maaari bang magsama ang katwiran at ang kalikuan o kaya ang liwanag at ang kadiliman? Verse 15, maaari bang magkasundo si Kristo at ang Diablo? Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? Purihin po ang Panginoon sa pagbasa muli sa kanyang salita. Manalangin po tayo. Aming Diyos, kami po muling lumalapit po sa inyo, nagpapakumbaba sa inyong harapan, humihingi ng biyaya mo po sa oras po ito, sa pamamagitan po ng tulong ng banal na Espiritu na siyang magbigay sa amin ng pangunawa. Kaya pagpalain ninyo Diyos ang aming mga pandinig at mapagpala po kami sa araw po ito at malugod din po kayo sa paraan ng aming pagsamba at pag-aaral ng inyong salita. Ito po aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Para sa ating pag-aaralan, ito ay panawagan o kaya ang pakikisama sa mga di sumasampalataya. Panawagan po ito para sa spiritual separation. Okay, kaya tayo bilang mga Kristiyano ay merong mga katanungan na dapat po nating tungayan sa oras pong ito. At ito po ay ating masasagot sa pamamagitan ng ating pag-aaral ng kanyang salita. Kaya ang tanong ay tayong mga Kristiyano ay nagtataka kung paano po tayo makikisalamuha sa sanlibutan. Ang mananampalataya ba ay dapat i-withdraw completely from society? We avoid all contact with unbelievers. Yan yung mga tanong na dapat po nating matutungayan. Or ang mga Kristiyano ba ay malaya na makikisalamuha sa lahat ng bagay na ginagawa ng sanlibutan para ito ay makita at mag-blending para hindi makita ang pagkakaiba. Yan po yung isang tanong. Kaya itong mga tanong pong ito, hindi po ito theoretical, kundi ito ay practical dahil dapat ang lahat ng mga mananampalataya na namumuhay, alam po natin na maraming conflict. Okay? Maraming conflict beliefs. Hindi lamang po yun, kundi nag-aagawan regarding sa ating katapatan. And of course, yung kapangyarihan ng mga spiritual influence. No? Yun po yung mga bagay. Kaya dapat ang Kristiyano na namumuhay sa sanlibutan ito ay hindi dapat katulad ng sanlibutan. Kaya itong tension pong ito ay totoo sa mga naunang mga mananampalataya dito sa aklat ng Corinthians. Yung mga mananampalataya po dito sa Corinto. Kaya itong bansa na ito, itong bayan na ito, alam naman po natin na ito ay punong-puno ng mga pagans. Hindi lang mga pagans, kundi mga pagans temples. Right? Punong-puno sila ng idol worship, immoral festivals. Kilala po sila sa ganitong gawain. And there are many religious practices na kung saan ay naugat
tumubo sa kanila, sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Even those social gatherings, business partnership, kahit yung mga meeting nila sa mga business or even sa civil relationship ay involved, no? Imagine, may mga meeting sila ay may involved ng mga idols and rituals. Kasama po 'yon sa kanilang pang-araw-araw na ginagawa sa kanilang mga buhay, no? Kahit sa kanilang mga meeting ay kasama po 'yun. Kaya itong mga Kristiyano na namumuhay po dito sa Corinthians ay hindi po sila dapat iwasan na tanungin. Right? Mga Kristiyano po ito. Kaya isa pong malaking problema sa kanila. Dahil ito ay umahamon sa isang Kristiyano kung paano magiging tapat sa ating Panginoon. Habang sila ay namumuhay sa ganitong kultura, and yet they are invited to compromise. Kaya napakahirap ang kanilang sitwasyon. Kaya ang tanong, paano ako magiging tapat bilang isang Kristiyano habang namumuhay sa ganitong kultura na kung saan ay maraming mga compromises. Kaya makikita po natin, dito sinagot ni Paul. That's why Paul addresses itong ganitong problema. Kaya sa salita ng Panginoon ay inaddress po dito ang mga issue sa ating teksto na binasa. Kaya ating tignan. Kaya dito sa verse na binasa po natin, si Paul ang nagbigay ng command. Right? Nagbigay siya ng command. At malalim na ipinaliwanag po niya about the believers' relationship to unbelievers. Ipinaliwanag po niya at nagbigay po siya ng command. Yan po yung ating makikita. At ito yung ating magiging sentro na ating pag-aaralan sa umaga pong ito. Ang tanong, kung paano po ang Kristiyano mamuhay sa sanlibutan without any compromising his loyalty to Christ. O paano siya mamumuhay na hindi mahahati ang kanyang pagiging tapat kay Kristo. Kaya ito yung sagot ng ating tanong, itong verse na to. Now, tignan po natin para maintindihan po natin kung gaano nahirapan ang mga Kristiyano during this time. Kaya tignan po natin ang historical background. Tandaan po natin, ang city of Corinth, ito yung pinaka-most influential cities sa Roman world during 1st century. Sila yung makapangyarihan, sila yung pinakamayaman. Dahil itong Korintong ito ay sila po ay naka-locate in the narrow land bridge connecting. Ibig sabihin, nakakonect po siya between south and north. Maaring nasa gitna po sila. Right? Kaya makikita po natin na strategic center of commerce and travel. Ganito po yung Corinthians. Kaya napakayaman ang lugar pong ito. Kaya lahat ng mga merchants, sailors, any na pumupunta po doon ay talagang doon talaga sila gumagawa at nakikipag-business. Right? Araw-araw po yun. Kaya napakayaman ang bansa pong ito dahil dyan lahat dumadaan. Imagine yung mga taxes na kanila nakukulikta. Kaya very wealthy ang bayan pong ito. Talagang makikita mo ang kanilang kasaganaan. But the problem is with the prosperity, of course, doon naman pumapasok yung moral corruption sa lugar pong ito. Kaya ang Corinto became the famous immorality. Sila yung pinaka-famous na pagdating sa immorality. Okay? Why? Because
ang city pong ito, they contained many pagan temples, including the temple of Aphrodite, no? They worship in the temple, kaya bawat ginagawa nila, it was associated in any ritual. Imagine yung kanilang ginagalawan, even sexual immorality ang bayan pong ito. No? Kaya punong-puno po sila ng mga Diyos-Diyosan. Okay? Punong-puno sila ng mga Diyos-Diyosan. Kaya, of course, itong bayang ito ay hindi lamang po yun, kundi maraming mga piyesta-piyesta pa. No? Of course, pag ganyang piyesta, ang problema, ang mga unbeliever, mga believer, ay talagang pilit silang pinapa-attend. Pilit silang pinapupunta, kaya wala silang magawa. Okay? At hindi lamang po yun. Kasama po sila sa mga pagsasacrifice to those idols. Kaya yung mga mananampalataya dito ay hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin. That's why, nung si Paul ay na-establish po niya ang simbahan pong ito, makikita po natin in Acts chapter 18, yung kung paano na-establish po ni Paul ang simbahan pong ito. At maraming na-convert na mga tao po dito. So after the conversion ay umalis po sila, no? Umalis po sila sa kanilang dati, no? Bilang bagong mga mananampalataya. Of course, there is a big pressure for them. Okay? Para lang ma-maintain nila yung kanilang sosyalidad at ang kanilang pagiging religious sa paglipat nila. Kaya malaking pressure po ito. Imagine, Kristiyano, no? Kapag may parada ng mga revolto, kailangan ihilahin po sila para makisama po dito. Even sa business, kailangan merong rituals pa rin. May mga temple rituals. Isinasama nila itong mga religious festivities po nila. So even families was pressured. Okay? Para lang magpatuloy yung kanilang traditional religious practices. Okay? Ganon ang labanan sa kanila. Okay? Pero with that, sa konteksto po nito, si Paul ay nagbigay ng strong warning to them. Kaya ito yung ngayon. Tandaan po natin, believers must not enter a spiritual partnership. Why? Because it compromises to your loyalty to Christ. Tingnan po natin, mga kapatid, kung paano ang nangyari. In verse 14, there is a command of separation. Ito yung utos ni Paul na dapat humiwalay. Right? Anong sabi po ng verses po natin? Sa tag ito NSB ba NSAB I think sa ano yun, do not bound. Pero sa King James yata ang sabi po doon, do not equally yoke. That is the true meaning, no? In Greek word, do not equally yoke. Yun ang ibig sabihin po noon. Right? So ibig lang sabihin, there is no bound. Okay? Huwag makikisama. Right? So, kung titignan po natin, doon sa Deuteronomy, kasi ito yung ginaya, no? Na kung saan ay inutos po ng Diyos na wag ka daw, tawag dito, yung mag-aararo na magkasama yung ox saka yung donkey. Dahil magkaiba ang karakter po nun. Kapag pinagsama mo yon, yung isa tamad, tapos yung isa mabilis, kaya hindi po pwede. Ginaya po dun yun. Tingnan po natin. Kasi ang reason, ganito. No?
yung dalawang animal ay magkaiba ang kanilang lakas, magkaiba ang kanilang size, magkaiba ang kanilang likas, at magkaiba ang kanilang stride, no? So, pag pinagsama mo yon, ay there is no harmony. They cannot work in a harmony. Dahil sabi ko nga, yung isa mabilis, yung isa ay maiiwan. So, there is a resistance. Right? So, ang magiging resulta po nun, of course, there is a confusion, frustration, and ineffective in labor. So, hindi pa pwede. No? Dahil magkaiba po sila. So, ibig lang sabihin, ito yung ginamit ni Paul para lang ipakita. No? Para ipakita na kung i-apply po natin sa spirituality, ay hindi po pwede. Right? So, ano ibig sabihin po nun? Kapag ang mananampalataya ay pumasok sa isang partnership o binding partnership with an unbeliever, anong mangyayari? Ibig sabihin, maapektuhan ang pananampalataya, maapektuhan ang iyong paglilingkod, maapektuhan ang iyong pagpunta sa simbahan, of course. Maapektuhan yung spiritual direction because there is an opposite direction. Magkakaiba, di ba? Hindi po pwede magsama po yun, kundi mag-aaway po kayo. Okay? Bakit? Kasi ang Kristiyano, ang isang mananampalataya, ang gusto niya ay purihin ang Panginoon. He wants to seek honor Christ. Yun ang gusto niya. While the unbelievers, of course, ay ayaw niya yung authority ni Christ. Yun po yung ang impact po nun. So, ang mananampalataya naman, naghahangad na magiging banal po siya, while the unbeliever, of course, siya ay namumuhay according to the value of this world. Nakikita natin, magkaiba lagi. So, ano ang resulta? Of course, there is a tension. Magkakaroon ng tension po dito. No? Yun talaga magiging resulta po nun. So, ano ibig sabihin po nun? Tandaan po natin, ang Kristiyano, he was already yoked to Christ. Ibig sabihin, siya ay nakapamatok na kay Kristo. Right? Okay? Itandaan po natin. Ang isang Kristiyano, nakapamatok na kay Kristo, it means he cannot be yoked spiritually to someone who reject Christ. Hindi po pwede na makipamatok po siya. Kaya itong prinsipyo na to ay pwede nating i-apply in many ways. Okay? Like marriage. Okay? Pwede nating i-apply po ito. Tandaan po natin, kung sa marriage, ang marriage is the most intimate and binding partnership in human life. Okay? Ibig lang sabihin, pinagsama po ito sa dalawang tao with the same in emotional, physically, spiritually, and practically. Yun yung ibig sabihin nun. Kaya kapag ang isang mananampalataya ay nag-asawa ng hindi mananampalataya, anong magiging problema? Okay, magkaiba po sila ng spiritual purposes. Yeah, di pa pwede po yun. Okay? Why? Because yung isa ay, sabi ko nga kanina, he wants to seek Christ, glorify Christ, pero yung isa ayaw niyang makisama sa devotion ng isang mananampalataya. Okay? So it means, pag ganyan, it creates spiritual tension. Okay? At nagkakaroon ng malalim na idwaan sa buhay ng mag-asawa. Example lamang po yun sa marriage, no? Sa ating teksto. Sa spiritual alliances naman, Christian must avoid partnership that require them to compromise biblical truth or obedience to Christ. Ibig lang sabihin, we have to avoid partnership. No? Huwag tayong makisama na makisama sa kanila kasi makukompromiso po.
ang iyong pagiging Kristiyano. Okay? Masasakripisyo po ang ating magiging katapatan kay Kristo for the sake of partnership. Very dangerous yan, mga kapatid. Napakapanganib po yan. Di ba? Napakadelikado po yan. Now, in participation naman, in idolatry, dito kasi sa Corinthians, ang mga mananampalataya, sabi ko nga kanina, they are openly invited sa lahat ng mga piyesta, lalo na sa pagan temples. Okay? Na ibig lang sabihin, pag inimbitahan ka, kasama ka na sa pag-worship sa mga idols. That's why si Paul warning them to maintain spiritual separation from idolatry. Tandaan po natin, mga kapatid, this is command, simple lang, pero serious po ito. Okay? Sa kanila, talagang ipinagbawal ni Paul sa kanila ito. Simpleng command lang, pero it is a serious. Why? Because kapag ikaw ay pumasok ka na, makukompromise na ang pagiging devoted mo kay Kristo. Now, tignan po natin yung contrast ng pagsasama pong ito. Kaya dito, in-explain ni Paul yung kanyang utos, okay, sa pamamagitan ng mga rhetorical question. Di ba? Ang sabi sa text po natin, for what partnership have righteousness and lawlessness? Pwede ba yun? Magsama ang kabutihan at walang tawag ito, lawlessness? Okay? While ang mananampalataya, of course, we are declared as righteous through faith in Christ, right? Tayo ay diniklarang mabuti ang mga tao because dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. While yung mga hindi mananampalataya, of course, sila ay patuloy na namumuhay na nagre-rebelde against God's law. Right? Dahil alam naman po natin, of course, if you are tag ito, na kinonsider ka na ikaw ay isang righteous o mabuti, of course, ang nais mo is to seek honor to God. Yan po yung ginagawa po natin while the lawlessness reject His authority. Kaya laging magkakontra. Okay? So it means this principle move in opposite direction. Laging magkaiwalay. Kaya again, si Paul ay nagtanong siya ulit. No? So sabi po niya, or what fellowship has light with darkness? Paano magsama po yun? So sa lahat ng kasulatan, nakikita naman po natin na ang liwanag, it symbolizes truth. Diba? Light always symbolizes truth, holiness, and the presence of God, while darkness represent sin, ignorance, and evil. So, ibig lang sabihin, these two cannot exist. No? Hindi sila pwede magsama. There is no harmony. Yeah? Hindi pwede magsama, lagi po yun. So, ibig lang sabihin, kapag ang liwanag ay nakita, when light appears, darkness exposed and driven away. Di ba? Pag yan ng liwanag, wala ng kadiliman. So, ganun din po mga kapatid, sa buhay ng mananampalataya. Right? Kapag ang isang mananampalataya ay nagniningning sa liwanag ni Kristo. Right? Kaya kapag ang isang mananampalataya pumasok sa kompromiso at nakipagsama o nakipag-alyansa sa isang sanlibutan, of course, ang mangyayari, yung testimonya mo ay talagang mababahiran ng kadiliman. Lalamlam ang iyong pagiging Kristiyano. Yeah? Mapupulaan ka, makikita po nila. At maraming masasabi ang mga tao na sumusunod sa iyo at nakakita sa iyo. Okay? Mapupulaan po ang isang Kristiyano. So it means, yung testimonya mo ay madudungisan, mababahiran.
Kaya yun yung nangyayari, no? Kapag ikaw ay nakipag-alyansa sa isang hindi mananampalataya. No? Tignan po natin in verse 15, yung conflict, yung problema kapag ikaw ay sumama. So again, lalo pang ipinakita ni Paul yung contrast dito sa ating teksto. Kaya nga sabi niya, what harmony has Christ with Belial? Ano kaya ang harmony na makikita po natin kapag pinagsama si Kristo at saka si Belial? Kasi yung Belial na ginamit po dito sa literature po ay it is embodiment of Satan. Sa kanilang Jewish literature, ang Belial, ang tawag po doon ay ano daw, the embodiment of wickedness. Kaya yung punto po ni Paul ay dalawa, no? Because hindi pwedeng magsama si Kristo at saka si Satanas. Magkaiba po yun. Okay? Why? Because they are absolutely enemy. Magkaaway po yun. Tandaan po natin mga kapatid. Di ba? Alam naman po natin, si Kristo ay dumating para sirain ang gawa ng demonyo. Di ba? Ayan po sa sinasabi ng Scripture. Okay? So it means, yung kanyang kaharian ay, ang kaharian ng ating Panginoon ay kontra sa kaharian ng kadiliman. Laging magkakontra. Nakikita po natin yung impact po nito. So it means, ang isang mananampalataya, kapag na-compromise po siya sa kanyang pakikisama kay Kristo, dahil sa kanyang pakikisama sa hindi mananampalataya, ibig lang sabihin, ang kanyang sarili, ang kanyang sitwasyon, ang kanyang pagiging tapat kay Kristo, it was already divided. Nahahati na po yun. Okay? So, ibig sabihin, hindi ka na tapat kay Kristo. Tandaan po natin, dahil ang Kristiyano, he cannot serve two master. Right? Hindi pa pwede po yun. Okay? Dahil lahat ng mga Kristiyano, we are belong to the kingdom of Christ. Yung dapat makita po natin. Sa lahat ng pananampalataya, we are belong to the kingdom of Christ. Okay? Now, again, in verse 15, makikita po natin yung distinction ng mananampalataya at ang identity bilang isang mananampalataya. That's why Paul conclude this question in verse 15. What has a believer in common with an unbeliever? Okay? So, anong pagkakaiba ng dalawa pong ito? Right? Merong difference of spiritual identity. Ang mananampalataya, tandaan po natin, ang mananampalataya, of course, you are now a Christian. Because, na-born again ka na. Ibig lang sabihin, nabago na ang buhay mo. Nasa'yo na ang banal na espiritu. Ikaw ay namumuhay na sa lordship ng ating Panginoon. Sa kanyang pamumuno, tayo ay namumuhay. You are destined in eternal glory. Right? Yun yung kinalalagyan po ng mananampalataya. While the unbeliever still remain dead. Spiritually dead. Namumuhay pa rin siya sa kapangyarihan ng kasalanan. Still, he rejects Christ's authority. No? And of course, siya ay naharap ngayon in judgment. Yan po yung kanyang kinalalagyan ngayon. Okay? Kaya alam po natin yung kalalagyan po natin at alam din po natin ang kalalagyan ng mga mananampalataya. That's why ang hamon, dapat ang mananampalataya ay dapat guardiyahan po niya ang kanyang relasyon na kung saan ay magbibigay ng kadiliman o mahaluan o madudungisan ang iyong relasyon sa ating Panginoon.
Tandaan po natin mga kapatid, ang mga Kristiyano ay tinawag, right? In separation, spiritual separation. Pero tandaan po natin, the Christian life is not a call to isolation from the world. Tandaan po natin, ang isang mananampalataya, right, must live. Believer must live among unbelievers. Okay? Pwede tayong mamuhay sa kanila. Why? Because meron po tayong pagkakataon na may pangaral sa kanila ang gospel. Okay? Meron tayong pagkakataon na mapaglingkuran po sila. Okay? Hindi naman sinasabi na tayo ay isolate po natin ang ating mga sarili sa kanila. Right? Dahil meron po tayong tungkulin sa kanila. Na sila ay dapat po natin paglingkuran, mahalin din sila, at may bahagi po natin ang magandang balita. Pero ang Kristiyano ay tinatawagan para sila ay mapahiwalay. Of course, there is a call to spiritual separation. Okay? And spiritual, of course, kailangan mapahiwalay po tayo. Right? Dahil ito yung panawagan. Kaya wag po natin ahayaan na isang relasyon, ang isang pakikisama, right? O isang kultura na mapahina ang ating katapatan kay Kristo. Huwag po nating pabayaan na ang ating katapatan kay Kristo ay mapapahina because of this relationship or alliances or any cultural pressure. Bakit? Dahil ang katotohanan still remain. Kaya ano yung mga katotohanan po yung mga kapatid? Ang righteousness cannot partner with lawlessness. Di ba? Yun yung mga katotohanan. Ang liwanag ay hindi pwedeng magsama sa kadiliman. Okay? Ayon sa ating teksto, Christ has no harmony with Belial. Right? So, ibig lang sabihin, ang lahat ng mga nagsasabi na kay Kristo dapat mamuhay at malinaw kung saan ka nararapat. We must identify ourselves na tayo ay nabibilang sa karyan ni Kristo. Paano natin ito may apply, mga kapatid? Paano po natin magagawa sa ating mga buhay po ito bilang mga Kristiyano? It means, tandaan po natin, bantayan po natin ang ating pinakamalapit na relasyon. We must guard our closest relationship. Tandaan po natin, tayong mga Kristiyano ay tinawag para, of course, hindi lamang pagsilbihan ang mga hindi mananampalataya, kundi we are called to love them also. We are called to share the gospel with them. Tinawag po tayo para ipangaral ang gospel sa kanila. Pero ganun pa man, ang mananampalataya ay dapat ingatan ang kanyang relasyon. Why? Dahil merong kapangyarihan ang relasyong iyan para mabago ka pag hindi mo iningatan. Huwag mong sabihin na kaya mo siya. Ikaw ang kakayanin niya. Kaya ingatan po natin. Okay? Merong kapangyarihan to shape your spiritual direction. Right? Kung halimbawa ang purpose mo ng evangelism is to have friend, good. Kung ang purpose mo ay kaibaganin,
para may share mo yung gospel, it's good. Pero pag ibanjiligaw, it's not good. Pero yung gawin mong kaibigan para may share mo yung gospel, it's good. Pero yung makipag-binding ka ng iyong pagkikisama, tandaan po natin. Okay? May danger po yan. That's why we must approach na great wisdom. Kailangan pag-isipan mo. Hindi, mayayari ka dyan. Kaya tandaan po natin mga kapatid, we have to protect our loyalty to Christ. Kailangan gwardiyan po natin ang ating katapatan kay Kristo. Kaya bawat mananampalataya, tanungin niya ang kanyang sarili. Diba? Bago ka pumasok, ito bang relasyon na ito ay magiging problema ba sa aking katapatan kay Kristo? Magpapalakas ba sa akin ito o magiging dahilan para humina ang aking katapatan kay Kristo? Right? Kaya kapag ang isang relasyon ay magdadala sa iyo para mapawalay ka kay Kristo, para magiging dahilan, para magiging disobedience ka kay Kristo, it's very dangerous, mga kapatid. Mapanganib. It is a spiritually dangerous. Kaya dapat mauna muna ang katapatan mo kay Kristo bago sa lahat ng mga relasyon or any human relationship. Kaya dapat muna yun ang tignan po natin. Okay? Yung ating relasyon kay Kristo bago lahat. Bakit? Kasi ikaw ay identified na kay Kristo. That's why we must remember our identity to Christ. Yan lagi ang dapat nating tignan. Kasi ikaw ay mananampalataya kay Kristo. You are already trusted in Christ. Okay? Mananampalataya, identified ka na mananampalataya kay Kristo. Kapag nadungisan po yan, post, na ikaw dating tapat, madudungisan na po yan. Okay? Tandaan mo, you are already transferred from darkness to light. Di ba? Yun naman sinasabi ng banal na kasulatan. Na ibig lang sabihin, you are belong. You are belong to Christ's kingdom, a different kingdom. Okay? Namumuhay ka na meron ng Kristo. Meron ka ng Panginoon. Kaya kapag ikaw ay na-identified na ikaw ay naka Kristo na, dapat ang buhay mo magre-reflect po dito. Makikita po yung spiritual separation mo from any system of the world. Dapat makita po yun. Right? Kaya dapat yan ang magiging gabay po natin, mga kapatid. Kaya tinatawagan ang mga Kristiyano, okay, na sila ay humiwalay sa mga, ibig lang sabihin, yung spiritual separation. And not necessary na hiwalayan mo siya. Kasi kung wala, wala nang wala nang magsishare ng gospel sa kanila, di ba? Ibig lang sabihin, iwasan po natin yung ating allegiance sa kanila na mababahiran ang ating mga patotoo. Kaya may pit na pinagbabawal. Kaya nga, nagawa nga nila po yan dahil sa kanilang kinalalagyan. Sa atin, pwede naman nating hindi sundin yung mga hamon ng sanlibutan. Malaya naman tayo. So it means, ano ang nangyayari? Bakit nagagawa natin po yun? Ano ang dahilan na nagawa po natin po yun? Sa kabila ng panawagan ng kasulatan para sa mga tao, sa mga Kristiyano, bakit nagawa po yun? Right? Kaya paalala, again, ito yung
mahigpit na paalala ng ating teksto sa bawat mananampalataya. Kasi ito yung magbibigay po sa ating mga kapatid anytime na pinabayaan po natin po ito. Ito ang magdadala sa iyo, magpapahiwalay sa iyo kay Kristo at magbibigay ng disobedience kay Kristo. It's very dangerous kapag nangyari po ito. Mga kapatid, very dangerous. Manalangin po tayo. Aming Diyos, maraming salamat sa paanyaya at paalala at panawagan sa amin sa araw pong ito na kami po ay bilang mga Kristiyano ay mananatili ang aming katapatan sa paglilingkod sa iyo at sa pagtitiwala po sa iyo. Ano man po ang mangyari, O Diyos, sapagkat ito po ay warning, command po sa amin na dapat po naming sundin. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon, na anumang relasyon na aming kinabibilangan o papasukin ay dapat po naming tignan, O Diyos, kung ito ay maapektuhan ang aming pagiging tapat na lingkod mo at tapat na mananampalataya. Kaya tulungan niyo kami, Panginoon. Kung sakali man na kami ay nakapasok po dyan sa ganyang panawagan, ay tulungan niyo pa kami, Panginoon, na ito ay aming pagsisiyan sapagkat ito ay isang mapanganib. Ito ay magdadala at magpapahiwalay po sa amin. Kaya salamat po sapagkat sa pagkataon pong ito ay muli ay binigyan niyo po kami ng paanyaya at paalala at command na dapat po namin sundin kung ano ang tinakda ng iyong salita, Panginoon. Kaya maraming salamat, O Diyos, sapagkat ito po ay paalala sa amin upang makapag-ingat po kami sa anumang relasyon na aming papasukin. Na hindi po pwede sapagkat ito ay laging kontra. Hindi pwedeng magsama po ito, Panginoon. Kaya salamat po, Diyos. At muli, binuksan po ninyo sa aming harapan ang ganitong pagkakataon, Panginoon. Kaya maraming salamat at muli pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Paming dalangin sa pangalan ko ni Jesus. Amen.